God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Mlang sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Mlang. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-88 kabanata, ang talata po ay 14. Di mo ako pansin, Yahweh, aking Diyos, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli? Ika'y nagtatago. Di mo ako pansin, Yahweh, aking Diyos, di ka kumikibo. Di mo ako pansin, Yahweh, aking Diyos, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo, Panginoon. Sa aming paglapit na ito na kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Mlang sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Mlang nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Mlang. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 49 na kabanata. Ang talata po ay 27 at 28. Tulad ni Benjamin, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal, kung gabi ang huli pinaghahatian. Ito ang 12 anak ni Israel at gayon sila binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay matatagpuan natin yung ikahuli na basbas ng nunong Jacob sa kanyang mga anak.
ang kanyang bunso na si Benjamin. Ano po? Ating matatagpuan kung paanong tunay na nangungusap at kanyang idiniklara kung ano yung kinabukasan ni Benjamin. Alam niyo po, sa aking sa ating pagbubulay ng salitang ito ng Panginoon, naging napakaliwanag para sa akin na ang mga salitang ito ay hindi basta kung ano yung kinabukasan, kung hindi ito din tumutukoy dun sa mga katangian na kanilang tinataglay. At alam niyo po, sa katotohanan, ang mga ama talaga, ano po, ang nagtataglay ng ganap na kaunawaan sa kanilang mga anak. Pero siyempre, hindi naman magpapatalo ang mga nanay dyan. Pero ang sa akin po, ang ako po kasi isa akong ama, ano po, maliwanag sa akin na nakikita ko yung karakter ng aking anak. At alam niyo po, kakaiba itong karakter na idiniklara ni Nunong Jacob kay Benjamin. Lobong pumapatay. Hindi basta lobo, kasama dun sa declaration sa kanya, pumapatay, sumisila. Para yatang hindi maganda yan, Bernie. Dahil bakit naman may kasamang pagpatay? Alam nyo po, may mga dumarating talaga sa punto na kailangang mamatay. Ano po, requirement yung pagpatay, lalo na dun sa mga pagkain na mga hayop, ano po, na kinakain natin. Paano mo naman kakainin yung fried chicken ng pumipisig-pisig na yung pakpak ng manok na kakainin mo? Kakainin mo ba ng buhay yun? Ano po? So, kailangan mo siyang, kailangang utasin yung buhay ng manok, ano po, para ma-enjoy mo pagka kinain mo. Samantalang, hindi po, kasi sa atin, pagka sinabing pagpatay agad, ang pumapasok sa kaisipan natin, negatibo agad ano po. Pero, ang pagpatay po ay kaisipan ng katapusan para sa buhay. Para doon sa nagtataglay nito. Pero, ito ay maaring mga hulugan ng bagong buhay naman para doon sa tatanggap. Katulad nga po ng lobong pumapatay, syempre, kailangan niyang silain. Ano po? Kailangan niyang kunin yung kanyang aalmusalin. Ang sabi dito, sumisila ito ng inaalmusal. Samantalang ito'y medyo marahas yung pagkakadescribe ng pagpatay, pero makikita natin yung katotohanan na may pagpapagal. Si Benjamin, ang description, magpapagal siya, magtatrabaho siya, kikilos siya, at tatanggap siya nung pagpapala dahil doon sa pagpapagal na kanyang ginawa. At alam nyo, hindi basta pagtanggap lang nung pagpapala. Ang sabi dito, kung gabi ang huli paghahatian. Hindi niya sasarilinin lang. He's going to share what he has received. Kung ano yung tinanggap niya, kung ano yung pinagpagalan niya. Alam niyo po ako labis na nagpapasalamat sa Panginoon. Lalo na po dun sa pagkakataon na ako po itinalaga ng Panginoon na tagapanguna sa isang simbahan, sa isang lugar na hindi naman kayamanan. Ano po? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nakita ko kung paanong nagkakaisa, nagtutulungan, at tunay na gumagabay ang bawat isa.
ano po, ito'y naging dahilan para maunawa ko, hindi talaga yung para sa sarili lang. Gano'n po yung kanilang pamumuhay, and this became an eye-opening, na season para sa akin na hindi talaga porket mahirap ka o wala ka, hindi ka na makakapagbigay. Kasi most of them, yun nga po sinasabi ko, isang kahig isang tuka, pero alam nyo, yung nakita ko kung paanong kapag may nangailangan, bukas yung puso, bukas yung palad na magkaloob ng tulong. And this made me realize na aanuhin mo talaga yung mga milyon-milyones mo kung hindi mo alam kung saan ilalagay. Ano po? Tapos, hindi lang problema yung paglalagyan, yung natatakot ka pa kasi baka manakaw. Baka hindi mo, ah, baka hindi mo maingatan. Alam niyo po sa katotohanan mga kapatid, ang kayamanan ng sanlibutan ito, balewala. Kahit ang Panginoon sinabi sa atin, ano po, na anong mangyayari? Maaangkin mo ang kayamanan ng buong sanlibutan pero yung kaluluwa mo mapupunta sa impyerno. Alam niyo mga kapatid, nagbibigay ito ng kaunawaan para sa atin na huwag pahalagahan ang mga bagay ng sanlibutan ito. Huwag bigyan ng higit na pansin. Hindi ko naman po sinasabi na wag na tayong magtrabaho, wag na tayong magpagal, wag na tayong kaya nga binle si Benjamin kasi kumikilos siya, nagtatrabaho siya, no? Pero wag tayong malinlang ng kaaway na dito lang ang buhay na meron tayo. Alam niyo po si Henry C. nanuknukan ng yaman nung namatay, wala pong nadala. Wala po tayong madadala sa kabilang buhay. Ang lahat ng tinataglay natin sa sanlibutan ito, hanggang dito lang. Kaya, hindi para maghangad tayo ng higit, hindi para hangarin natin yung pag-aari ng iba, hindi para magpagal tayo ng higit dun sa ating pangangailangan. Mga kapatid, ako po'y naniniwala na yung sinabi ng salita ng Diyos na bigyan mo po kami ng makakain ng tinapay sa araw-araw. Alam niyo po, ito'y tumutukoy do'n sa pagiging sapat para sa bawat sandali. Ito po'y tumutukoy do'n sa katotohanan na ang ipagkakaloob ng Panginoon sa atin ay tunay ayon do'n sa ating pangangailangan. At hindi man higit ito, masisiguro natin that we will be satisfied. Ang sabi sa English, give us this day our daily bread. Kung ano po yung kailangan natin, sigurado, iyon po ang ipagkakaloob ng Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat ang iyong salita ay nagkakaloob ng kaliwanagan at kaunawaan patungkol sa katotohanan ng aming buhay. Maraming salamat, Ama, sapagkat dumadaloy ang iyong karunungan sa pamamagitan ng iyong salita. Ito po'y nagiging dahilan, Panginoon, kung bakit hindi kami kailangang maghangad ng mga bagay higit doon sa iyong ipinagkakaloob sa amin. Lord, kami po'y nagtitiwala, kami po'y nagpapasalamat sa pagkatunay hindi kami magkukulang. Lord, kami po'y nagpupuri sa iyo sapagkat sa lahat ng pagkakataon, Ama, ikaw ang nagkakaloob ng lahat naming pangailangan. Tunay, may mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin alam.
kung saan magmumula yung tugon, yung biyaya na aming hinihiling sa iyo, pero kami namamangha sapagkat gumagamit ka ng mga kapamaraanan na kahit kami hindi namin inaasahan. Kami po'y nagpupugay, nagpapasalamat sa iyo sapagkat tunay tapat ka sa pangako mo na hindi kami magkukulang at hindi kami mangangailangan. Kahit kami po, Panginoon, ay patuloy na susunod, maglilingkod, magtatapat sa iyo, sapagkat tunay, ipinagkaloob mo ang lahat namin pangangailangan. Lord, ipinagkakatiwala din namin sa iyo ang bayan ng Mlang sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Mlang ay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pag-iibigan. Lord, hayaan mong dumaloy ang pagpapatawad at pagkakaisa. Panalangin namin na ang apoy ng revival ang siyang patuloy na maranasan ng bayan ng Mlang sa pagtatatag ng Santong Espiritu ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayang ito. At kami po'y nananalig, makakaranas sila ng himala, makakaranas sila ng pagkilos na walang katulad. Maraming salamat po at kami nananalig, Amang Diyos. Patuloy nakikilos ka ng may kapangyarihan at tunay, ang bayan ng Mlang ay magiging pagpapala para sa iyong pangalan. Dasal namin, dumalo yung kapangyarihan mo sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito, patuloy na lumakad, sumunod sa dakilang kalooban mo. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mo, Amang Diyos, na ang pagganap ng mga bayang ito and maging naaayon sa iyong dakilang kalooban. We declare of revival at hayaan mong magkaroon din ng pag-unlad na maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo, Panginoon, na maganap namin yung tawag mo sa amin as the launching pad of the gospel, as a missionary sending country, and as the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno as we also ask for your divine move, Amang Diyos, sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway na malantad at patuloy na magkaroon ng hustisya sa aming gobyerno. Lord, you also pray sa aming mga misyonary at sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang mga tagapanguna sa pagpapahayag ng iyong salita sa mga bansa na iyong pinaghatiran. We ask for the power of the precious Holy Spirit to move through this servant of yours. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church, Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Ikaw po magkaloob ng lahat nilang pangangailangan, sustain them, provide for them, that they may do as you will. Dasal din po namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo mga bayang ito, ipadala mo ang kapangyarihan mo at sa pangalan ni Jesus, hayaan mong maranasan nila ang
silang pagsama mo. As we also pray, Panginoon, sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan, kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga lingkod mo na namumuhay sa mga bayang ito, maipahayag ang katotohanan mo. Gayun din po sa Japan, sa China, Lord God, sa South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America, we declare fire of revival that they will bring your good news to the rest of the world. As we also declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.